nakakapagnilay ng kanyang salita na po yung napakahalaga po sa bawat buhay po ng isang mananampalataya at ng bawat tao sa mundo. Dahil ito nga po yung layunin ng ating Panginoon kung bakit tayo nilikha, upang sambahin siya lagi, purihin siya. Hindi po ang mga puno, hindi po ang mga bato ang magpupuri, dadakilan sa ating Panginoon, kundi tayo lang po mga tao na nilikha niyang kawangis niya. So salamat sa ating Panginoon at tayo po muling manalangin. O Diyos, ang ngalan po na ng Jesus, buong puso po kami nagpapasalamat sa bagong araw, bagong buhay, bagong fellowship na meron kami, O God, sa oras sandali pong ito, O God. Maraming salamat po, Panginoon, na kung saan ikaw nga po yung Diyos na punong-puno ng favor, mercy, na kung saan binubuhos mo, ibinibigay mo, pinagkakalob mo sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kung saan kami po, O Diyos, ay patuloy na sa aming pakikipagniik sa iyo sa araw-araw, andiyan ka naman, alam po namin nakatunghay ka, O God. Kaya nga po, Ama, sa bawat saglit na kami po ay nakikipagtipan sa iyo, hayaan mo nga po, O Diyos, na yung anointing, Panginoon, yung anointing, O God, na po sa naglangis, na nagmumula sa iyo, ibalot mo po sa bawat isa sa amin mula ulo hanggang talampakan, O God. Hayaan mo nga po, O God, na yung mapagpala mong kamay, Panginoon, ay laging sumaamin, agwat, at patuloy na sa bawat hakbangin namin, Panginoon, ay andun nga po ang iyong pag-iingat, proteksyon, as we apply and cover the blood of Jesus for us, Panginoon. Lord, ito po i-design mo kami na kawangis mo. Kaya habang andito po kami sa mundong ito, ay i-design mo kami upang maging fruitful, maging mabunga, mag-multiply, patuloy na mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na aming nararanasan at maging leader po din po para sa iyong kalwalhatian, O God, in the name of Jesus. Holy Spirit, salamat to spirit us, O God. At patuloy namin dalangin, nakapatuloy nga po kami punan upang sa gayon ay kami makapaglingkod po na tuluiran lagi sa iyo, God. Salamat sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon, na kung sa kasama po namin sa damagang ito. Salamat na ikaw ang Diyos ay sumasa amin lagi. You are behind us, before us, and beside us, O God, through the power of the Holy Spirit. Thank you, Father God, kung paano ikaw nga ang Diyos na nagtagumpay, Lord Jesus, pagtatagumpayin mo din po kami, O Diyos, sa bawat hakbangin namin, sa buhay namin itong meron ni Panginoon. Salamat po, Ama. Tunay na sa iyo lamang ang kapuri at pagdakilat kalwalhatian. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Ayan, muli po mga kapatid, tayo po itong aklat ng mga awit. Alam niyo po dito sa amin ay mainit, pero yung ang mahangin, na kung saan ay pwede lang kung anong makakabaliktad ng payong kung halimbawa di kayo naglalakad ng may payong. So ayan po ang weather natin dito ngayon sa amin. Kung saan may umuulan po sa ibang lugar, dito naman po sa amin ay medyo sumisikat ang araw na humahangin. Kaya po itong aming kortina ay pumapagaspas dito sa kwarto. Ayan, punta na po tayo sa ating pinagninilayang aklat ng mga awit 61 at ito po yung nabasa. Salamat sa pagbasa ng ating kapatid. Ito po ay makita po natin, ang nakita ko dito din po, yung tema ay ito po ay panalangin. Muli, si Haring David ang sumulat po nito. Tunay nga po na kung saan ay si Haring David ay ang dami po niyang ginawa na kung saan ay sulat-tula para po sa lahat ng aspeto ng buhay niya sa bawat siguro na-imagine ko po na parang habang tayo nagninilay ng kanyang salita sa bawat sitwasyon na kanya na-encounter, dahil may talino siya sa paggawa ng awitin, ay nagagawa po niya ng istorya, ang kanyang mga ginagawa at ang kanito po para sa ating Panginoon, Kung dito po sa atin sa kapanahunan, yung ibang mga vlogger, sige, vlog sila ng vlog, yung mga iba nagtitiktok sa kapanahunan, pero si Haring David, laging ang papuri lagi sa ating Panginoon. So ito po yung tema niya, ito po ay yung panalangin niya para sa kanyang security at yung assurance ng ating Panginoon na kung sa'yo nag-iingat sa kanya. Sabi nga po dito, saan man tayo naroon, saan man tayo magpunta, we can trust. Tayo na andun pa po na binibigyan tayo ng pagtitiwala ng ating Panginoon na kung saan we can trust God. Sabi nga po dito, there will be an answer and cries for help. Naandun nga po na sa bawat hiling at pagsamo natin, andyan lagi ang ating Panginoon na rest assured na andyan siya, hindi bingi, hindi po siya madamot, andyan lagi yung grace and mercy niya at andun nga po para ibigay sa atin. At ito po yung kung saan, ay sabi nga po, ito maaari daw po isinulat ito ni Haring David. It is written by David, he was forced to escape during the days of Absalom's rebellion.
Ito po yung pagre-rebelde sa kanya ng kanyang anak na si Absalom, dahil si Absalom din po ay nagbalak na siya po ay patayin din po, at ito po ay matatagpuan natin sa ikalawang Samuel chapter 15 and 16. Kung gusto po nating matunghayan ito, kasi po mahaba yun, hindi na po natin pag-aaralan, at tayo na po yung pag-nilayan po natin. At dito po makikita po natin kung paano nga po ginawa ni Haring David itong aklat ng mga awit 61. Ano po? Sabi nga po dito ay naandito yung he had narrow escaped one of his Saul's effort to kill him while hiding on the desert. Isa din po iso. Sabi nga po baka ito din sa panahon na kung saan ay sa pagtakas niya gusto niyang tumakas sa kung saan ay sa mga tauhan ni Haring Saul na kung saan ay siya po ay nahabol para nga din po siya ipatayin. Ano po? So, maaari sa kanyang pagtatago ay dito niya ginawa itong mga awit 61 na ito. Ano? Sabi nga po kasi dito ay sa ating pagsusumamo dito ni Haring David, ano po, dito po ay 8 verses lang po tayo, nakakita po natin. At andun nga po ay, andun na kung saan ay pinahiwatig dito ni David kung gaano siya nagpakumbaba sa ating Panginoon. Ano? Sa oras sandali ito, sabi nga po, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Dinggin mo, O Diyos, ang aking dalangin. Tumatawag ako dahil sa lumbay sapagkat malayo ako sa aking tahanan. So yun po, kaya nga sabi nga po, baka maaari nga po ginawa at sinulat ito ni Haring David habang siya po ay malayo sa kanyang tahanan, at tunay baka nga po siya ay nasa panahon ng kanyang pagtatago sa mga humahabol sa kanya. Kung man ay sa mga tauhan ni Saul or sa kanyang anak, ay mag-aari ito po yung kung saan ay naging dahilan kaya naisulat po niya ito. Ano po? So makita nga po natin, ano, na kung saan ay, kumbaga ito din yung para sa atin. Ano, tumatawag ako dahil sa lumbay sapagkat malayo ako sa tahanan. Iligtas mo ako iyong ingatan. Yamang ikaw, O Diyos, ay aking sanggalang at tagapagtanggol laban sa kaaway. Ano? So, sa atin pong buhay, marami tayong kaaway, spiritual at physical. Pero mga nanghuhusga, pero kung naman tayo ay sa harapan ng ating Panginoon, nagiging matuwid, sumusunod sa kanyang atas, ando naman natin, at sabi nga po dito, yung security natin, ano, yung ating patunay na assurance na mayroong nag-iingat sa atin. Ano po? Kumbaga sa ating mga patotoo, alam natin na hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Ano po? Dahil sa paglakad pa lang natin, dahil alam natin, kinakausap natin si Lord. Bago pa lang tayo gumising sa umaga, pag alis ng tahanan, kausap na natin si Lord. At habang tayo naglalakbay, kausap pa rin natin si God. Di po baga sa ating pananalangin. So, ito po din po yung nakita po natin kay Haring David. Ano? Sabi nga po dito, David must have been far from home when he was wrote this psalm. Sabi nga po, maaari si Haring David nga po ay malayo sa kanyang mismong tahanan, at kaya niya sulat itong aklat na ito ng mga awit chapter 61. Fortunately, sabi nga po dito, God is not limited to any geographical location. Ano po? So kahit man tayo sa lugar, sabi nga po, alam natin, si God is omnipresent yan. Ano po? Na kung saan andun lagi nakasama natin siya. Naalala ko yung mga testimony natin kapatid Sister Beverly, kailan lang kahapon po ba yun? Noong isang araw na kung saan siya po ay lagi po siya nakaka-encounter ng muntik-muntikana na siya po yung mabangga, siya po ang makabangga. Ano po? At salamat, di ba? Yung covering ni Lord, andun lagi. Ano? Sabi nga po, God is not limited to any geographical location. Even when we are among unknown people and surrounding, God never abandoned us. Diba? Alam natin, ito pinaalala sa atin, sa mga bagong mananampalataya, kasama po natin, lagi nating irema, ilagay sa puso natin, ang Diyos ay laging andyan kasama natin. Lagi sa salita niya, panghawakan po natin, huwag natin pag-alilangan. Kaya nga mahalaga na tayo nagbabasa ng kanyang salita. Kasi nga po, kung hindi natin binabasa ang salita niya, paano man natin malalaman ang kanyang mga pangako? Kaya dapat meron po tayong personal na kung saan ay pagninilay ng salita ng ating Panginoon. Kung may pagkakataon na hindi natin kumaunawaan habang tayo nagbabasa, kasi karaniwan yun po nagiging complain ng aking binabible study. Pati wala po, sorry, hindi ko po maintindihan. Sabi ko ganito, bago tayo pumasok, pag dinilay ng salita, mag-pray muna tayo. Di ba meron nga tayong 3 persona ng Diyos, may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, anyayahan natin ang Santong Espiritu na tayo gabay at patnubayan. So, umpisa, sige, basa lang ng basa, basta makapagbasa ng kanyang salita. Pag yun po, ibinalik ka na natin ng kusang ilang ulit, doon natin makikita at makukunawaan ang salita ng ating Panginoon na nangungusap po sa bawat isa sa atin. Kaya nga po minsan ang ating Panginoon, kapag lagi nga natin kaulayaw,
minsan po yung paglalambing ba natin, Lord, ano po ba mensaheng gusto mong ibigay sa akin ngayon? At yun po talagang si Lord ay nagbibigay ng, o sige, basahin mo yun. Lord, kanino po patungkol itong sinasabing ito? Pag dinilayan kong mabuti yun, ito po ba'y sa akin? Talaga dito po bagay dito po baga ako. Na kung saan ay yung pag dinilayan ko yun, i-meditate kong mabuti, magtatanong kay Lord. Kasi nga po, lalo pag tayo ay yung masapat na oras, ito lang po ang advantage, sabi ko nga po. Pero hanga din po ako kay Ma'am Ana kasi kumbaga siya ay jack of all trade. Nanay, na kung sa asawa, ang daming ministry, nag-aaral pa, nagagampanan niya. Pero kasi dahil sa aking pagiging single ladies, para yung gising po natin ng alas 3 ng pag tayo ay MWF, diretso na po yun hanggang 7, hanggang sa umaga na. Pero minsan kasi mga 4 o'clock, budgeting yung oras kasi yung pong aking pamangkin, maaga ang turo ngayon sa school. So, ako ang magpe-prepare, maalis ang aking pamangkin ng 4 o'clock. Kasi malayo po sa lugar namin. Along San Pablo pa yung amin. Kami nasa Nagkarlang. Ang kanyang pasok ay 6 o'clock. So, yung dalawang anak niya na grade 10 and grade 7, ako po nag-iintindi ng almusal. Pero before, na kung sa tumayo na ako, mag-prepare ng breakfast, I see to it na nakatapos na din ako magbasa, nakatapos na rin ako makipag-usap kay Lord, para sa gayon, hindi ko na-miss yung sandali para kay God. So, ayun po. Kaya nga, sabi ko nga po dito, God never abandon us. Hindi po tayo iniiwan ng ating Panginoon. Di ba marami siyang pangako? Hebrew 5 po ba yun na I will never leave you nor forsake you? At ang sinabi nga po sa ang dami, Matthew, nasabi niya, hindi ko kayo iiwan, lagi ninyo akong kasama. Diba? Through the power of the Holy Spirit. Kaya, ang kinin po lagi natin, huwag tayo mag-alinlangan yung mga pangakong yun ni Lord, diba? At minsan ibabalik natin, Lord, diba, sabi mo sa salita mo, ganyan. O sige, naangkin ko po yun, Lord, maranasan ko po yun. Pero, pag tayo naglalabay sa ating Panginoon, isipin din po natin na kapamaraanan natin ay iba sa kapamaraanan ng Diyos at ang isipan natin ay kaisipan ng Diyos ay hindi natin kaisipan. So, dapat nakarema din yun sa puso natin. Dahil minsan, mahihingin tayo, hindi yun ang kalooban ni God. Minsan, mag-antay lang tayo at meron naman instantly, andun agad ang sagot ni God. Kaya, yung wisdom na nagmula sa ating Panginoon, mga kapatid, nawa ito po, ay tayo po ay magrema sa atin. Hindi lang po tayo nakikinig, na kung saan ay tagapakinig ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po, we must apply under the power of His Word. Dapat i-apply po natin yung sa ilalim ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po kanina doon sa devotion narinig ko, ang mesa ay may 4 na yung kumbaga pundasyon. Yung pundasyon yun ay tayo pa yun nga po yung salita ng ating Panginoon na dapat natin nga po napagninilayan lagi. Kaya nga po ang lamesa ay nagiging tambatayo siya dahil meron siyang 4 na pundasyon. Yun di po yung mga building o bahay, di ba? Malalim po yan, hindi basta nakapatong sa lupa. Uukitin pa yung lupa, hukayin, papalahin, at andun nga po yung pundasyong ilalagay bago pa po yung pinakang flooring ng ating mga tahanan. Sa atin po, ano po yung pundasyon natin? Di ba salita na ating Panginoon na ating binabasa? Okay po yun na tayo po sa mga abala, okay po tayo andito, may fellowship, may platform. Pero ang suggest ko po mga kapatid, marami po tayong Bible, ang Bible available sa cellphone. Pag tayo po nasa isang lugar, pwede natin pag nilayat magbasa tayo. Hindi available na po, hindi po bawal sa ating bansa ang magbasa ng Bible. Kaya ang laging andyan lang po, ang salita ng ating Panginoon. Kaya dapat para maunawaan po natin, sabi nga po, diba, allow our life, align on your purpose. Hayaan daw po natin yung buhay natin ay maunawaan anong po yung purpose natin bago tayo nabubuhay dito sa daigdig na ito. At ito po yung pinakamahalaga. Okay, kailangan po natin ng mga material na bagay, pagkain, lahat, tirahan, kaya nga tayo naghahanap buhay. Pero ang lahat ng yan, ang pinaka-bottom line po niyan ay dapat ang pundasyon po natin ay ang higit sa lahat yung pagkilala natin, pananampalataya natin, at pakikipagniig natin sa lumikha sa atin na walang ibang ating Panginoon. Sabi nga po dito, wag nating ialaw ang ating sarili na pamilyar. Ayan na naman, inarinig ko na yan. Meron na naman, gano'n na naman. Paulit-ulit naman yung salita ng Panginoon, lagi apat naman. Hindi po gano'n. Araw-araw po may bagong kapahayagan ng salita ng ating Panginoon, di ba? Sabi sa Lamentation,
They are new every morning. Tulad na iyon ng panaghoy, ano po, ang salita ng ating Panginoon ay laging sariwa sa bawat umaga. Kahit po nabasa mo ng paulit-ulit, andun nga po na meron pa rin bagong kapahayag ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. No? Kaya always give praise and revelation. Ano? Lagi nagbibigay ng praise revelation sa atin ang salita ng ating Panginoon. Okay, sabi nga po dito, a higher rock will be plain of refuge and safety. God is surpassing strength is always with us. Yung lakas na yun, sabi nga po, ang buo, ang ating andyan nga po ang ating Panginoon bilang muog at bato na kung sa ating kinatitiripan, ano po, kinatutuntungan. Ano po, at yun nga po na kung saan sabi, a higher rock will be a plain of refuge and safety. God is also surpassing strength is always with us. Ayun na naman po, lagi na lang sinabi na, lagi natin kasama ang ating Panginoon. Kahit nga po yung walang relasyon sa ating Panginoon, di ba? Kahit nga po yung mga hindi pa mananampalataya. Sabi nga po kasi sa Bible, ang ulan ay ang ulan at araw pinapapatak ng Diyos sa mga mananampalataya at hindi. Kaya po, kilala tayo ng Panginoon. Ganon ang mercy ng grace ng ating Panginoon. Ano po? Kaya nga po napakahalaga na tayong pinagninilayan po natin. Hindi po natin pagpasawaan. Huwag tayong maging pamilyar na kung saan sa ginagawa po natin. Ano po, naalala ko din po, yung sinabi si Lazaro at ang mayaman, ano po, kung tayo pamilyar, sila po ay nasa bosom of Abraham. Sinabi nung mayaman, dahil yung mayaman, nagpasasa nga dito sa lupa, andito mo nabubuhay pa, samantalang si Lazaro, isang pulubi, na sabi nga po, yung sugat nga ito, halos sinuring din ng aso, parang sinuog. Pero nung dumating sila sa bosom of Abraham, illustration po ito, na sabi nga, Haring Abraham, pwede po ba dut-dutin muna niyo si Lazaro na kanyang daliri para akong matak sa akin para man lang ako maigsan yung paghihirap po dito. Sabi na nga sabi nga po doon sa sulat, hindi ikaw nagpasasana sa mundo, nagpasasa ka na lahat ng karangyaan. Nandito si Lazaro para, ibang Lazaro po ito na kung saan ay yung pulubi pala, yung pulubi na kung saan ay sinabi nga po, kasi iba po yung Lazaro na binuhay ng ating Panginoong Hesus, iba po yun, na kung saan ay sinabi nga po na andito siya para kung saan ay andun yung kanya kinalalagyan kasi maaari hindi man binanggit dahil andun siya sa bosom of Abraham, andito siya, pulubi siya, pero may pagkilala sa ating Panginoon. Ano sabi pa po nung mayaman, pwede po bang pababainin nyo si Lazaro at marami pa po akong kapatid para pagsabihan sila at hindi nila maranasan ang dinaranas ko ngayon. Ano ang sabi? Sa Bible, andun na ang mga sulat ni Moises at ng mga propeta. Ano po yun? Yung salita na ito ng ating Panginoon. Naroon na yun para kanilang pagnilayan at andun nga para pag-aralan at yun ibinigay na para sila nga ay pag-aralan dito pa sa mundo para hindi na sila makarating sa lugar na ito. So ano po yung mga hulangin ng mga propeta at mga kung saan ay ni Moises, ito po yung ating pinagninilayan ngayon. Ano po, noong unang panahon, nakasulat nga lang daw po sa scroll. Hindi lang daw, talagang totoo yun. Scroll, bumuklasan nila kasi kung sa aklat ni Isaiah, di po ba, binubuklat yung isa, sinulat pa yun na kung anong mga ink. Nasabi, bumuksan yung scroll, nakakita natin, nakabilot. Ano po, pero tayo, andito na po, Biblia na kung saan naka-book at andun pa rin po sa ating cellphone. Di ba? Hindi na tayo minsan dahil hindi na natin kailangan magdala ng bit natin, ano po. Pero, naandito na nga po sa cellphone. Kaya dapat yan po ay napagninilayan natin. Ano po? Kaya yun po, sabi nga po dito ay andun na kung saan ay pinakikita dito kung paano si namuhay, si Haring David sa kapanahunan na siya po ay nandun sa persecution and trials niya na walang ibang tinatawagan kundi ang ating Panginoon. Ano po? Sabi nga po dito sa verse 3 to 6, basahin po uli natin, Yamang ikaw ay Diyos na aking sanggalang at tagapagtanggol laban sa kaaway. Tulutan mo ako na una sa iyong tolda. Tulutan mo ako na sa iyong tolda habang nabubuhay ay doon matira. Sa lilim ng iyong bagwis na matatag, ingatan mo ako ng upang maligtas. Lahat kong pangako, alam mo, O Diyos, at binigyan mo rin ng aba mong lingkod. Yung iyong mga bagay na iyong ukol sa pagpaparangal sa iyong alindog. Ang buhay ng hari sana'y palawigin, bayang ang buhay niya patagalin. So, ano pong ibig sabihin niya? David expresses his feeling to God. Ini-express niya yung damdamin ni David sa ating Panginoon and reaffirm his faith. Pinakikita kung gaano kalalim ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon.
Prayer can release our tension in times of emotional stress. Dahil ito nga po, nakikipagniig siya sa ating Panginoon. Iniisa-isa niya, tulungan mo ako, di ba? Kaya nga po, feel naman natin yun, di po ba? Pag nanalangin, pag tayo medyo stress at nanalangin tayo, di ba? May inner peace tayo nararamdaman. At yung kung mayroon nagwo-worry tayo, napalitan ng joy. Bakit? Nakipag-usap na tayo sa hari ng mga hari. Nailagay na natin sa kanya lahat ng ating gustong ibigay sa kanya. At ang nararanasan na natin, ibinibigay sa atin yung spirit of peace and joy. Nagiging matatag po tayo. Sabi nga po dito, David expresses feeling to God and then reaffirm his faith. Prayer can release our tension in times of emotional stress. Sabi nga, yung pagtitiwala sa ating Panginoon, to be a rock, our rock. Yung ating pananampalataya ay maging bato. Na kung sa sandigan po natin, salvation and fortress, andun nga, will change our entire outlook on life. Marami nang nabago sa ating mga kapatid nang simula tayo dito pagrelasyon sa ating Diyos. At lalo pa tayong binabago, lalo na ating Panginoon. Kaya nga po, sabi nga po dito, no longer must be held captive by represent towards other when they are hurt us. Na kung saan ay, yun, mga tao na nananakit sa atin. Ayun, babalik natin, panalangin sa kanila, Lord, ikaw na po ang bahala. I-bless mo po sila, Panginoon, kahabagan mo po sila. Diba? Sa ngayon, diba, ang aking panalangin nga po sa nagaganap, na kung sa hindi mo maiwasan kasi minsan nanonood po ako ng, hindi minsan talagang konting oras lang kung ano yung pinakang ng balita, na kung saan yung mga current event ng ating bansa, ng kapaligiran, o ngayon may hidwaan ngayon ng Cambodia at Thailand ba? Thailand, na kung saan ay sure na meron po mga Pilipino doon, bagamat yun inasa border, pero wala po na kung saan ay masaktan o ano sa ating mga kababayan na lagi natin ipinapanalangin yung kanilang kaligtasan. So, dito po ipakita po natin na kung saan ay magkaroon po tayo, sabi nga po, ay pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon. Na yung kung saan ay, sabi, no longer must be held captive by resentment toward others when they are hurt. Yung kasasapitan ng kapwa natin, dapat yun isinasaalang-alang din natin, ipinapanalangin din po natin. Tayo po, sa ngayon, talagang ating mga mahal sa buhay na hindi natin na nakasama sa ganitong pananambahan. Ako, ganun din ang lagi kong panalangin. At si Lord po naman ay hindi nagpapabaya. Talaga nakikita ko naman na tumutugon siya, iniingatan niya. Sabi ko, Lord, patawarin mo po sila, bagamat sila nga po nagsisimba. Pero siyempre, iba talaga, alam natin yun, nagsisimba sila sa malaking simbahan, honestly speaking. Pero kasabay ng pagsisimba nila, talaga pinapanalangin ko pa rin sila sa kanyang po saan yung kaligtasan nila po. Kaya nga, when we are resting in God's strength, nothing can shake us. Kung tayo ay nagtitiwala nagkakaroon tayo ng kapahingahan sa lakas ng ating Panginoon, walang hindi tayo matitinag anumang pangyayari maganap sa atin, di po ba? Dahil alam po natin na meron tayong Diyos. At ating pundasyon nga po dito ay ang ating pananampalataya. Sa verse 8, sabi po dito, at kung magkagayon kita'y aawitan, ako'y maghahandog sa iyo araw-araw. David made a vow to praise God each day. Gumawa, talaga andun lagi yung kanyang vow. Po sa Tagalog? Teka lang. Panata. Nagkaroon po ng panata si David na purihin ang Diyos araw-araw. So, ayun po. Diba? Nagagawa na natin yun. Lahat po ba tayo? Nagagawa na natin yun. Araw-araw, bawat sandali. Napupuri natin. Ano ginagawa natin? Napupuri ba natin Panginoon? Aawitan po ba natin siya kahit sa espiritu lang? Na kung saan ay dapat naaawitan natin. Kasi si David ganun Sabi nga, David made a vow to praise God each day. David continuously praised God through both the good and difficult times of his life. So, saan man sitwasyon, purihin po natin ang ating Panginoon. Awitan natin siya. Napakasarap na kung saan inaawitan natin si Lord. Kaya nga po, bago tayo lumuhog, lumapit, diba? Tumasamba muna tayo ng pang-awitin hanggang sa tayo maluhana. Maramdaman na natin yung presence ng Holy Spirit. Maawit pa lang tayo. I-empower na tayo ni God, di po ba? Lahat po tayo, naranasan natin yung ganitong sitwasyon. Na sa pagpupuri pa lang natin, awit pa lang natin, pag-approach pa lang natin, pila natin, yung empowerment of the Holy Spirit sa pamagitan na tayo naluluwa. Hindi sa kung anong bagay, baka sabihin natin, bakit ang ganito? Dahil nandun nga po, kinakasihan na tayo ng Holy Spirit.
Ano po mga kapatid? So, nawa lahat po tayo, 14 participant, nalaglag na iba, ay ganun po natin na lagi na kung saan ina-acknowledge po natin ang ating Panginoon sa bawat buhay po natin. Kasi ito po yung kung saan ay nakita po natin na ginawa ni Haring David sa Tagalog pala ay dalangin para ingatan ng Diyos. Ano po? Na kung saan ito po ay talagang yung prayer of security na kung sa ibinigay ni tinuro at assura ng ating Panginoon sa bawat isa sa kung sa pinangunahan po ni Haring David. Sabi nga po dito, do you find something to praise God each day? Nagkakaroon po ba tayo na sa bawat araw ay napupuri natin, nadadakila natin, naawitan natin ang ating Panginoon? As you do, you will find heart elevated from daily distraction or lasting confidence. Kung ginagawa daw po natin yun, napupuri natin ating Panginoon, nadadakilatin natin siya, andun nga po, you will find heart elevated. No, na itataas natin yung puso natin from daily distraction and lasting confidence. Hindi tayo nadadaig na anumang distraction. Bakit? Dahil may confidence tayo na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran na tapat na kung sa'y umaalalay sa atin, nagbibigay sa atin ng grace, mercy, determination sa bawat araw na atin pong siyang nakakanig o bawat sandali nakasama natin siya. Mga kapatid, wala po tayong magagawa kung hulay ang tayo sa ating Panginoon, sinabi ng Bible. And it is true. Ano po? Ano mga sitwasyon ng buhay po natin, hindi po yun maging hadlang para magpuri tayo, sumamba, manalangin, sumamo sa ating Panginoon. Dahil yun po, yung kung saan ay pundasyon nagiging patatag po natin ng ating pananalig, pananampalataya, patatag na buhay po natin. Ano ba? Sabi nga po, anumang sitwasyon, ano po, sabi nga po, dito ay, as you do, kung lagi daw po tayong nagpupuri sa ating Panginoon, matatagtaon po natin sa ating puso na kung saan ay naitataas yung ating pagpupuri sa ating Panginoon. At wala daw po, sabi nga po dito, our heart elevated from daily distraction to lasting confidence. Pang walang hanggan na kung saan ay tayo nagtitiwala sa ating Panginoon na siya may magagawa sa bawat sandali po ng ating mga buhay, mga kapatid. Ano po? So, ayun po, nawa po sa ating pagninilay, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon ay tunay na andun nga po na magpa-under po tayo sa kapangyarihan ng ating salita ng ating Panginoon. Ano po? Andun nga po na kung saan ay hayaan po natin na maibigay natin sa ating Panginoon at yung sabi nga po, maging Christ-likeness tayo in attitude and character. Patuloy na tayo, pahubog tayo sa ating Panginoon at andun nga po na kung saan ay palagi natin hingin na banal na Espiritu to empower us at tayo po mismo, ikaw at ang Diyos lamang nakakaalam kung tayo nga po ay nahuhubog niya. Kung ating ang karakter at attitude natin ay nagiging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Kasi nga po ay andun lagi na sa ating paglago, ay andun nga po na kung saan ay dapat tayo namumunga at andun nga po na kung saan ay ilalahanin lahat ni natin na merong isang Kristo na nabuhay para sa atin, nabuhay na matay para sa atin. He redeemed us, He renewed lagi ang ating spiritual well-being, re-restored, ano po, lagi po, na kung saan dahil ito po yung aking nararanasan, sabi nga po, as we apply ang salita ng ating Panginoon sa araw-araw nating pagninilay, andun nga po na kung saan inaunawaan natin, ano ba yung layunin ni God, bakit ba ako naandito sa mundong ito? We understand, nadidiscover po natin na yung purpose ng ating buhay, bakit tayo nilikha ng ating Panginoon, maunawaan po natin habang tayo nagninilay ng kanyang salita. Kaya po dito, sa ating pinag-aaralan, nasa sitwasyon po si David na kung saan ay hindi maganda, pero sa kabila ng lahat ng yun, pinupuri pa rin niya ang ating Panginoon, andun pa rin yung kanyang paghingi, pagsamo, at ang kasama ng kanyang pagpupuri at pagtitiwala sa ating Panginoon. So, ganun din po tayo mga kapatid, huwag po tayong magsawa, huwag tayong magkaroon ng familiarity sa ganito mga gawain, huwag natin ibig sabihin, na kung saan, ayun na naman, ganito na naman, aralahanin po natin, sabi ko nga po kanina, ang salita ng ating Panginoon ay lagi sariwa sa bawat umaga. Na dapat magkaroon tayo ng pananabik na lagi itong napapakinggan, na pagninilayan, sa tulong ng Santong Espiritu ay patuloy tayong binibigyan ng lakas. Ano po? Purihin po ating Panginoon, tayo manalangin ng Samba Ama. Ang papuri pa sa salamat ay tunay na tawa. Sa iyo lamang dapat, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, sa pagninilay na ito ng salita mo, sa pamagitan po ng buhay po ni Haring David, anong Panginoon. Naandun nga po, O Diyos, na hindi siya nagsasawa na ikipurihin anumang sitwasyon. At gayon din po, Panginoon, maganap sa amin, O God. Gawin mo kaming maging matalinong lingkod mo at mga anak mo, Panginoon,
as we pray to you, Holy Spirit, to fill us, O God. Patuloy na bigyan mo po kami ng pangunawa, pusong nakakaunawa, Panginoon, upang sa ganoon ito maging tuntungan namin, upang ikaw po ang patuloy namin mapaglingkuran ayon sa iyong pagkatawag sa amin, O God. Patuloy na dumadalangin kami, Panginoon, divine empowerment, same purpose mo sa buhay po namin na ipagkaloob mo po sa bawat isa. Alisin mo po sa amin ang mga kataasan, bagkus ibaba mo kami. Alisin mo sa amin ang kamangmangan, bagkus bigyan mo kami ng karunungan. Alisin mo po sa amin, Panginoon, yung patuloy na kung saan ay katamaran, na kung saan hindi po ito magiging hindi po ito magiging hindi magbibigay karangalan sa iyo. Kami magiging tamad magbasa, magiging tamad sa paggawa, magiging tamad na kung saan ay hindi namin tinutugon ang iyong mga paalala, Panginoon. Kaya po, Ama, patuloyin mo kami, Panginoon, na yung survival po namin in spirit, na magdadala sa amin upang kami patuloy na magtagumpay at ang nga po na kung saan ay maging yung mga karoon kami, Panginoon, yung mga kung saan ay yung buhay po namin ay magkaroon ng impact habang at dito pa kami sa mundong ito at gamitin kami sa ikabubuti din po ng aming kapwa, O God, as we listen and study your words, Panginoon. Lord, salamat sa pangunawa na bibigyan mo sa aming puso at salamat, Panginoon, sa fresh anointing and intimacy sa iyong mga salita na patuloy ito po ay maging kalakas at protection din po namin, O God. Lord, thank you so much sa ating mga kapatid narito. Ito po ang magpala, patuloy na ingatan mo ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa at yung mga kung saan ikaw lamang pong inaasahan. Ikaw po ang Diyos na mag-iingat, magbibigay ng divine covering protection through the power of the Holy Spirit and by the blood of Jesus, O God. Thank you so much. All the glory is yours, alone of the Father. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Back to you po, Ma'am Annalyn. God bless po.